Ang paggamit ng internet ay naging malaking bahagi na ng ating buhay. At sa katunayan, ang iba pa nga sa atin ay hindi mabubuhay nang wala ito. Ngunit alam mo ba? Alam niya ba? Alam ba nila? At alam ba ng nanay mo? Na hindi lahat ng nakikita at nababasa mo sa internet ay totoo. Halimbawa na lang, ang mga fake news na nakikita mo sa social media. At ang litratong ito na maaaring pinaniniwalaan mo na imahe ng isang biktima ng Russian sleep experiment. Ngunit ang totoo, isa lamang yan sa napakaraming peking litrato na nag-viral sa social media at pinagkaguluhan ng milyong-milyong netizens. Pero huwag kang mag-alala dahil isa-isahin natin yung 10 yan at ating aalamin ang nakatutuwang katotohanan sa likod ng mga mapanlinlang na larawan. Number 10. Sigurado akong isa ka sa mahilig sumegway sa sinihan. Ay hindi, mahilig palang manood sa sinihan kasama ng minamahal. Kaya sigurado din ako na pamilyar ka na dito. Pero teka, alam mo bang merong isang litrato di umano na nagpapakita kung paano ito ginawa, at sa litratong ito ay makikita ang kawawang leon na sa pilitang itinali para maipilm ang introng ito. Kaya nang makita ito ng mga netizens ay nagulat sila dito na naging dahilan para mag-viral ito at pagpiestahan sa social media. Ngunit ang totoo, isa lamang itong malaking kalokohan dahil ang totoo, pinotoshop lamang ito sa pamamagitan ng reverse image at ipinatong sa leon na in-MRI para mas maging makatotohanan. Ngunit kung itatanong nyo sa akin kung paano nila nagawa yun, ganito kasimple mga kaibigan. Simula 1928 hanggang sa kasalukuyan, gumagamit sila ng mga turoang leon. Kaya pwede mo nang ikalma ang isip mo dahil wala naman nasaktan. Tanging ako lang. Number 9. Sigurado akong kahit hindi ko nasabihin ang pangalan ng lalaking ito, ay alam kong kilala nyo na siya. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa kanya? Ang isa sa pinakasikat at pinakamagaling na scientist na si Albert Einstein. Ngunit maging siya ay hindi rin nakaligtas sa mga taong mahilig mag-photoshop ng mga litrato para gawing meme. Kamakailan lang ay sumikat ang larawang ito kung saan makikita si Einstein na nakasakay sa bisikleta habang may sumasabog na atomic bomb sa kanyang likod. Ang lupit, diba? Kaya madali itong sumikat at pinagkaguluhan ng mga netizen na umani ng maraming like at share sa social media. Ngunit muli ay isa na namang malaking kalokohan, diba idol? Tama. Hala, sumagot. Sige idol, ikaw nga magpaliwanag sa kanila kung paano nila inedit yung picture mo. Ganito kasi ang mga kaibigan. Ang unang ginawa ng mga gagong nag-edit ng picture ko ay kinuha ang picture ko nung nagbabike ako na kinuhanan noong 1993. Pagkatapos, kinuha rin nila yung litrato ng atomic bomb sa Nevada. Saka nila ito pinagsama para maging isang larawan. At ayan yung kinalabasan. Kaya ako na nagsasabi na huwag kayong maniniwala dyan dahil fake yan. Number 8. Marami sa atin ang mga mahilig manood ng dokumentaryo tungkol sa mga hayop at kalikasan. Ngunit di ka ba nagtataka kung paano nila ito nakukuhaan kahit na mapanganib ito? Well, may isang litrato na nagpapakita kung gaano kahirap ang ganitong trabaho. Kaya nang makita ito ng mga netizen, matik na nag-viral ito. Sino ba naman ang hindi natatakot sa mga oso na may matatalas ng ngipin at mahahabang kuko? Lalo na kung ganito hahabol sa'yo. Pero huwag kayong mag-alala dahil ang litrato na nag-viral sa social media ay isa na namang malaking kalokohan dahil itong mga tukmol na to ay nagbibiroan lamang habang humahanap ng magandang lokasyon sa Salida, Colorado. At ayon kay Tim Sparks, itong lalaking ito na kahawig ni Franco, pinotoshop lamang ang litrato para gumawa ng isang bagay na pagkakaguluhan ng mga netizen sa social media. At ang tawag dito, it's a prank! Number 7. Ganito karaniwan ang itsura ng mga higante. Ganito naman pag ang syota mo'y higante. At ito ang sikat na sikat ngunit peking larawan ng higante. Pero actually, nag-e-exist naman talaga dati ang mga higante na kahit sa Biblia ay mababasa mo sila. Numero 13:33. At dooy aming nakita ang mga Nephilim, ang mga anak ni Anak na mula sa mga Nephilim, at kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga balang at gayon din kami sa kanilang paningin. Pero mabalik tayo sa peking litrato kanina. Hindi nagtagal ay lumabas din ang katotohanan sa litratong ito. Na-edit lang pala ito at ginamit para sa isang editing contest ni Iron Kite. At ito yung tunay na litrato. Pagkatapos,
ay ginawa niyang ganito. Ngunit kung hindi pa rin kayo kumbinsido, National Geographic na mismo ang nagsabi na isa lamang itong malaking kalokohan. Number 6. Noong 2015, isang Instagram user na nagngangalang Pilot Canso ang nagdulot ng takot sa kanyang mga naging pasahero sa pamamagitan ng pagpo-post ng larawang ito. Gamit kasi ang selfie stick, makikita natin na nagse-selfie ang pilotong ito habang nagpapalipad ng eroplano. Pinaliwanag naman niya ito at sa katunayan pa nga ay inilagay niya pa sa caption na pinotoshop lamang niya ito. Kaya lang minsan, meron talaga mga taong ginadya agad at ayaw magbabasa. Pagkatapos kunwari may pakialam talaga sa mga pasahero, partida, kung ano-ano pang i-comment kahit di nila alam na nagmumukha na silang tanga. Kaya para manahimik ang mga ulagang ito, sunod niyang ipinos ang larawang ito. Ayan yung buhok, wala man lang kagalaw-galaw. Tapos tingnan niyo yung nasa likod, ni hindi man lang umiikot. Kaya ayun yung nangyari, ginaya na rin siya ni paring Pidong, ni kaibigang Sparkle, ng aking kakambal na si Chang Chong Pacha. Pero sa lahat ng gumaya sa kanya, dito ako bumilib. Pag may nagalit pa sa kanya talaga dito, ay talagang iwan ko na. Number 5. Ayon sa internet, ang napakaganda at kakaibang hayop na ito ay mahilig kumain ng saging at ng sikat ng araw. Ngunit kung iniisip nyo na ito ay isang Pokemon, nagkakamali kayo dahil ayon sa kwento-kwento, ito daw ay alaga ng isang Hindu goddess na nagangalang Parvati. Kaya marami ang namangha dito. Ngunit muli ay isa na namang malaking kalokohan dahil sa totoo lang ginawa lang ito ng isang deviant art user na nagangalang si M. Wyvern at pinangalan ng The Cloud Antelope. Lupet, di ba? Actually, marami pa siyang ginawang iba at eto yung mga yun, no? Oh, di ba? Parang mga Pokemon, oh. Ay nako, hindi pa nagkatotoo ang mga to. Baka naging Pokemon Master sana ako kung nagkataon. Number 4. Sadyang nakakabilib ang mga taong mahilig magluto ng fried rice. Pero gugulatin ka ng isang to sa kanyang galing sa pagluluto dito. With matching no look pa yan ha. Kaya nang makita ng mga tao ito, marami siyang napahanga. Sino ba naman ang hindi, di ba? Ngunit hindi katulad ng iniisip nyo. Hindi ito Photoshop, kundi isang piece of art na mabibili mo sa Tokyo. Pero in fairness, aminin nyo, mukha naman talagang makatotohanan ito para sa halagang $4,000. Pero kung hindi pa rin kayo kumbinsido, ito yung video kung saan makikita natin na hindi naman talaga gumagalaw ang fried rice. At binibiro lang tayo ng YouTuber na to. Kaya nang lumabas na ang katotohanan at ebidensya na hindi ito totoo, at tahimik na ang lahat at ginamit na lamang ito ng mga netizen sa paggawa ng mga meme. Number 3. Napakalawak ng karagatan. Kaya hindi natin basta-basta pwede sabihin na hindi totoo ang mga sirena. Ngunit alam nyo ba, nakamakailan lang ay mayroong kumalat na larawan sa social media kung saan may natagpuan di umano na labi ng isang sirena. At ayon sa aking nakalap na impormasyon, ang mga labing ito ay noong sinaunang panahon pa na nadiskubre ng isang hindi pinangalanang propesor. Pero pansin nyo ba na merong nangangamoy malansa rito? Unang-una, bakit hindi pinangalanan ng propesor ang sarili niya, gayong may nadiskubre siyang isang kamanghamanghang bagay? Tsaka bakit hindi man lang ito nabalita sa TV, diba? Simple lang, dahil isa na naman itong malaking kalokohan. At sa totoo lang ay ginawa lamang para isali sa isang image manipulation contest ng isang designer na nagngangalang The One Called Dano. At ganito kasimple ang ginawa niya. Ginamit niya ang litrato ng isang bangkay na nahukay noong 2011 at pinalitan ng kalahati ng katawan nito ng buto ng isda. Pagkatapos konting linis ng paligid at ayan na, meron na tayong makatotohanang labi ng sirena. Pero alam nyo, kahit na lumabas na ang katotohanan na fake lamang ang mga labing ito, naniniwala pa rin ako na maaaring totoo ang mga sirena. At sigurado ako na ganoon din ang iniisip ng ilan sa inyo. Number 2. Ang internet ay isa sa pinakamagandang mapagkukunan ng nakakatakot na istorya. Mula sa YouTube Top 10 Caught on Camera videos, pati na rin ang litrato ng mga nakakatakot na nilalang. Kaya sigurado ako na kung isa ka sa mga taong mahilig magbasa ng mga nakakatakot na istorya, sigurado ako na aware ka na sa creepypasta, pati na rin ang SCP Foundation na naglalaman di umano ng mga nakakatakot na istorya na siguradong gigimbal sa'yo. Ngunit kung meron mang isang istorya na isa sa pinakasumikat, ay ito ang isang istorya na pinamagatang The Russian Sleep Experiment. Tungkol kasi ito sa isang top secret Russian experiment kung saan pinanatiling gising ang 5 tao sa loob ng 15 araw
gamit ang isang kakaibang gas na pinakakawalan sa loob ng kwarto nila. Ngunit alam nyo ba na ang sikat na imaheng ito ay isa lamang props at hindi isang imahe ng biktima ng Russian sleep experiment. Dahil sa totoo lang, ang bagay na ito ay panakot lamang tuwing Halloween na pinangalan ng spasm ng Morbid Enterprises. At sa katunayan pa nga ay mabibili mo lang ito sa halagang $150. Konting kalikutan ng isip, edit, tsaka mga filters at ayan na, ang perpektong clickbait para sa Russian sleep experiment. Number 1. Barack Obama, Michelle Obama, Rihanna, Angelina Jolie, Justin Bieber at si Queen Elizabeth ay ilan lamang sa mga sikat na pinaghihinalaan di umano na mga shape-shifting lizard o sa madaling salita ay mga taong butike. Pero teka, para sa mga hindi nakakaalam, meron kasing conspiracy theory tungkol sa mga sinuunang butike na sumisipsip ng dugo ng tao at kasama natin ngayon na nabubuhay sa mundo. Ayon sa teorya, kaya nilang mag-shapeshift bilang tao sa loob ng ilang segundo bilang hari, reyna, world leaders at mga celebrities na ginagamit ang kanilang abilidad para magkaroon ng kapangyarihan, impluensya sa politika at mga negosyo. Ngunit merong isang tao na talagang naperwisyo ng teorya. Ito ang sikat na CEO ng Facebook na si Mark Zuckerberg na nagsimula noong 2010 nang mapili siya bilang Person of the Year ng isang sikat na magazine. Ayon kasi sa mga nakapansin, kakaiba ang mata niya rito na malaki ang pinagkaiba sa kanyang mga natural na mga mata. Sa katunayan pa nga, ay inihalin tulad pa ito sa mata ng mga butike. Kaya simula noon, marami ng bintang at mga peking litrato ang naglabasan sa social media na si Mark Zuckerberg ay isang butike na ginagamit ang Facebook para makakalap ng impormasyon kung paano magiging tao. Pero kaibigan, ile-label ko muna to as fake dahil isa pa lamang itong teorya. Pero anong malay natin, 'di ba? Malay nyo totoo. Kaya kung ako sa'yo, magsusubscribe na ako sa channel na ito dahil yan ang pag-uusapan natin sa susunod na video ko. Pero hanggang dito na lang muna tayo at maraming salamat. Oo nga pala kaibigan, kung ikaw ay bago pa lamang sa aking channel, i-click lang ang subscribe button pati na rin ang mahiwagang kampana para lagi kang updated sa mga bago kong ilalabas na mga videos.